Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng natatanging kwento ng buhay ng may 10 taong gulang na batang si Arman. Ang batang matulungin, mabait at mapagmahal na apo ni Lolo Magno ay susubukin ng isang ermitanyong magbibigay sa kanya ng isang makapangyarihang mutya upang paghandaan ang pagbabalik ng dating aswang na Tibal na pumaslang sa maraming tao sa baryo ng Amihan. At ngayong muling magbabalik ang alagad ng dilim, ay magkakaroon si Arman ng isang mahalagang misyon na susubok sa kanyang katatagan at hahamon sa tibay ng kanilang samahan ng kanyang kaibigang si Froy. Magagawa kaya niyang matalo ang pinuno ng kadiliman? Magtagumpay kaya siyang ipagtanggol ang kanyang mga kababaryo laban sa kasamaan? Sama-sama po nating pakinggan ang pakikipagsapalaran ng batang may mutya ng mata ng kuwago. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Arman! Arman! Aba, nandito ka lang pala sa likod ng bahay eh. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Ano bang ginagawa mo ritong bata ka? Hala, bakit niyo naman po ako hinahanap, Lolo Magno? Alam niyo naman po kung nasan ako eh. Aalis na po ba tayo? Teka, sandali lang po. Bakit niyo nga po pala ako hinahanap, Lolo? Pambihira ka naman bata ka, oo. Bakit naman kita hindi hahanapin? Gabing-gabi na. Hindi ka pa nag-aalala na baka matsyempo ang karito ng mga aswang? Ano ba kasi ang hinahanap mo dito? Madilim na oh. Pambihira naman kung kailang gabi na saka ka pa tumatambay dito sa likod ng bahay natin. Lolo naman hindi niyo po ba alam na sa gabi lang po lumalabas sa mga kuliglig? Natutuwa po kasi ako sa nililikha nilang ingay Saka nagpaalam naman po ako sa inyo kanina Ay, nakum bata ka. Oo, sige na. Ang ibig mo sabihin nanguhuli ka ng kuliglig sa tuwing mawawala ka at pumupunta ka rito? Abay, delikado, apo. Hindi mo ba alam na dito sa baryo ng Amihan ay marami ang nagkalat na elementong nagtatago sa dilim? Paano kung matsyempuan mo ay ang kuliglig na alaga pala ng isang diwata o engkantong itim? Abay, Diyos ko kang bata ka. Kahit magpaalam ka pa sa akin, delikado yon. Dapat marunong ka pa rin mag-ingat sa lugar na pupuntahan mo. Lolo Magno, nag-iingat naman po talaga ako Saka po, sanay na po sa akin ng mga insektong panggabi. Pakiramdam ko nga po kapag nandito po ako ay masaya po sila. Kaya wag na po kayo mag-alala. Isa pa po, nandito naman po ako sa likod ng bahay natin Abay, kahit na. Kung may humila sa'yo rito at takluban ng bibig mo, walang makakapansin sa'yo dito. Diyos kong bata ito. Halika na nga. Umalis na tayo rito. Teka, alam mo na ba ang balita sa kabilang baryo? Nako, Arman, matatakot ka talaga sa ikikwento ko. Hindi ba't kilala mo naman si Raul, yung kalaro mo nung isang araw? Natagpuan ng mga magulang sa kakahuyan. Naliligo sa sariling dugo. At ang nakakatakot pa, ang balat punong-puno raw ng mga butas na para bang nanggaling sa matutulis na pangil. May hinala pa nga ang ilan na aswang daw ang may gawa nun sa bata. Lolo Magno, kasalanan po ni Raul kung bakit po siya napahamak. Hindi naman po nakakapagtakang may mangyaring masama sa hambog na yun, Lo Masyado po kasi siyang malupit sa mga hayop, kaya siguro pinarusahan po siya ng kalikasan. Jesus Mariosep na batang ere. Ay nako, paano mong nasasabi ang mga bagay na yan Kaibigan mo siya, di ba? Lumalabas na parang sinisisi mo pa yung bata. Namatay na nga ang tao
Hindi ba't ganun ka rin naman? Kapag pinairal mo ang katigasan ng ulo mo, abay, matutulad ka talaga kay Raul. Kaya't seryosohin mo ang mga sinasabi ko sa'yo at mga pinapayo. Dahil para sa'yo lahat yun. Lolo, kalma lang po kayo. Ang puso niyo po. Tumataas na naman po yung boses niyo eh. Lolo, magkaiba po kami ng kapalaran ni Raul. Kaya hindi po mangyayari sa akin ang mga nangyari sa kanya. Saka, paano po ba niyo nasasabing aswang po ang pumatay sa kanya? Wala naman po nakakita sa nilalang na pumatay sa kanya, di ba? Ay, nakong bata ka. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo. Ang balita ko may bago na naman daw na biktima ang aswang. Malapit sa baryo natin. Lolo Magno, tigilan na po ninyo ang aswang-aswang na yan. Tama na po. Kung totoo po may aswang na gumagala at nambibiktima ng mga tao, aba, hindi po ba't problema na po yun ng kapitan? Diyos kong bata ito. Wala na akong mailusot na katwiran sa'yo. Kaya nga nag-aalala ko sa'yo nang bigla kang nawala kanina. Dahil totoong may gumagalang aswang nga sa baryo. Kaya sumunod ka na lamang sa mga sinasabi ko, Apo. Aba, nag-iisa lang ang buhay natin. Hindi natin maibabalik kapag nawala na. Pasensya na po kung pinag-alala ko po kayo, Lolo. Alam ko naman po na totoo po ang mga aswang. Kaya lang po, paano niyo pong nasabing aswang po may gawa nun? Wala pa naman po nakakakita sa mga nilalang na yon, hindi po ba? Hindi pa naman sigurado, Apo, tama ka. Kaya lang kakaiba talaga ang pagkamatay nila. Wakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. Kaya alam ng mga tao aswang ang may gawa nun. Ay nako, tara na nga, Apo. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Huwag ka nang manghuhuli ng mga insektong panggabi, ha? Nang hindi na ako palagi nag-aalala sa'yo. Pero Lo, hindi ko naman po pinapatay ang mga nahuhuli kong kuliglig. Ikinukulong ko lang po sila sa palad ko. Pagkatapos po, pinakikinggan ko po mga huni nila. Ang gaan po kasi sa pakiramdam ng nililikha po nilang mga tunog. Pambihira ka talagang bata ka, oo. Alam mo bang ang ikinamatay ni Raul ay ang panguhuli din ng kuliglig? Apo, makinig ka naman sa akin, parang awa mo na. Ano naman po ang koneksyon ng kuliglig sa pagkamatay ni Raul, Lo? Maliit lang naman po silang kulisap na walang kakayaang makapanakit ng tao. Malaki ang koneksyon, Arman. Dahil nakapagtatakang ang napapahamak lamang ay ang mga batang nanguhuli ng kuliglig sa gabi. Ang alam ko sa mga nangyayari, Apo, na madalas din na ikwento sa akin ng lolo ko dati, ang mga aswang tibal ang may gawa nun. Sila ang mga laman lupang isinumpa ng mga diwatang nagbabantay sa mga kuliglig. Ano po bang itsura ng laman lupa na isinumpa, Lolo Magno? At kung bakit po tibal po ang pangalan nila? Sila ang mga nilalang na kumakain ng laman loob ng tao. Ngunit ang pangkaraniwan nilang anyo ay parang mga taong paniki. Sila ang pinaghalong tiktik at balbal. Kaya sila tinawag na aswang na tibal. May paniniwala na ang mga aswang na tibal ay galing din sa kulay itim na usok na nilikha ng mga naisog pang lamang lupa. Kaya lubha sila mapanganib, Apo. Hindi ko pa rin po naiintindihan, Lo, kung bakit ginagamit po ng mga aswang tibal ang mga kuliglig. Ay nako, mamaya na nga natin pag-usapan yan. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay natin. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Pero Lolo Magno, dito na po muna ako. Hindi naman po ako lalayo sa bahay Naku naman bata ka, oo. Hindi ka pa ba natatakot sa mga naikwento ko sa'yo? Tara na, tulungan mo na lamang ako maghanda ng ating hapunan. Bukas na lang tayo luluwas, papunta sa lumang sementeryo. Lolo Magno, sige na po. Kahit ngayon lang po. Wala pa po kasi ako nahuhuling kuliglig Hala sige, bahala ka na nga. Basta't wag na wag kang lalayo sa bahay At pagkatapos ko maghanda ng pagkain, ay tatawagin na rin kita. Hindi mo naman ba sinasaktan o pinapatay ang mga kuliglig? Naku, hindi po, Lo. Pinakakawalan ko rin po sila. Abay dapat lang. Dahil ang inaakala mong walang silbing insekto, ay malaki pala ang maitutulong sa'yo pagdating ng oras
na malagay ka sa panganib. Hala, sige na. Bilisan mo na lang manghuli ng kuliglig at malapit ng lumalim ang gabi. Hinintay na muna ng may 10 taong gulang na batang si Arman ang pagpasok sa loob ng kanilang bahay ni Lolo Magno. Bago siya tumakbo papunta sa kakahuyan na malapit naman sa kanilang bahay, nagawa naman sa kawayan at anahaw. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw sa daan. Marami rin ang mga alitap-tap na lumilipad sa mga puno. Kaya naman, tuluyang nalibang si Arman sa panonood ng magagandang ilaw na dala ng mga insektong panggabi. Pati na ang tila musikang huni ng mga kuliglig ay nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Sa Baryo Amihan ay sagana sa nagtataasang mga puno, malawak na bukirin, pati ng mga ilog na malakristal ang linaw. Marami rin ang mga insektong namumuhay rito, katulad ng mga alitap-tap at maingay na huni ng kwago sa tuwing sumasapit ang gabi. Tanging ang insektong kuliglig lamang ang nanganganib ng maubos dahil sa mga kapwa insektong kumakain sa kanila. Ang may 60 taong gulang na si Lolo Magno ang natitira na lamang niyang pamilya na nakakasama sa bahay. Mahigpit ang matanda sa pagbabantay sa kanya, lalo na at marami ang napapabalitang sunod-sunod na pagkamatay ng mga bata sa kanilang lugar. Kaya halos sabik siyang maglayas at makipaglaro sa kapwa niya bata. Pero kahit ganon, hindi naman sumasama ang loob niya sa kanyang Lolo Magno. Naiintindihan niyang takot na itong mawalan ng mahal sa buhay, kagaya na nangyari sa kanyang mga magulang. Namatay ang mga ito sa isang aksidente sa motor at magmula nun ay palagi nang nag-aalala sa kanya ang matanda. Kaya naman, siya na ang tumanggap ng buong pagmamahal nito upang punan ang pagkukulang ng kanyang mga magulang sa kanya. Saktong paglapit niya sa malaking puno ay nakita niya ang isang maliit na kuliglig. Wala yung tigil sa paghuni na parabang mas lalong lumalakas kapag lumalapit siya. Pakiramdam niya ay masaya itong magpahuli sa kanya, na tila ba hinihintay siyang lumapit. Tangka na sana niyang ikukulong sa kanyang mga kamay ang kuliglig nang bigla siyang makarinig ng malakas na boses ng isang matandang lalaki. Humihingi ng tulong na bakas sa boses ang labis na takot, kasunod ng mga pag-angil na parabang nauulol na aso. Mariin niyang pinakinggan ang bawat kaluskos sa paligid, kaya naman bumilis ang tibok sa kanyang dibdib dahil sa takot. Diyos ko po, nagkatotoo na yata sinasabi ni Lolo Magno. Baka aswang lang yun na nagkukunwaring humihingi ng tulong para biktimahin ako. Nako! Dahil sa labis na takot, ay napilitan si Arman na talikuran ang pinagmulan ng boses ng matanda. Kaya lang, hindi niya matiis ito dahil muling naulit ang pagsigaw ng matandang lalaki habang humihingi sa kanya ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag kayo lalapit! Layuan niyo ako! Sa lakas ng boses ng matanda, ay alam ni Arman na hindi yun isang pagkukunwari, kundi totoong nasa panganib ang may-ari ng matandang boses. Naghanap siya ng kahoy na maaari niya magamit sa oras na harapin niya ang kinatatakutang nilalang ng matanda. Maingat ang mga hakbang ng paa na hindi inaalis ang paningin sa pinagmumula ng komosyon. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa kinaroroonan ng sumisigaw na matanda. Ilang saglit pa ay tumambad sa kanyang paningin ang isang nakakatakot na nilalang. Nilalapitan nito ang nakaupong matandang lalaki habang panayang atras papalayo sa nilalang. Payat ang katawan ng aswang at nakalantad ang mga buto nito sa likod. Bagamat nakatalikod dito sa kanya, ay alam niyang isang halimaw yun na madalas na nambibiktima sa mga tao. Buong tapang niyang inatake ito gamit ang hawak niyang kahoy. Kaya lang ay hindi man lang natinag ang nilalang at nabali lamang ang ginamit niyang kahoy sa likod nito. Dahan-dahang lumingon ng halimaw
sa kanyang kinatatayuan at nagulat siya sa nakitang itsura ng nilalang. Ha? Aswang na tibal! Mukhang paniki ang nilalang! Diyos ko po! May aswang nga! Tumakbo ka na, bata! Bakit ka ba umatake nang hindi ka sigurado sa itsura ng nilalang? Bilisan mo! Takbo! Papatayin ka na! Hindi makapagsalita si Arman. Nanginginig ang kanyang tuhod habang hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa nakatayong nilalang. Dahil sa kanya na ito nakaharap habang nakangising tumutulo pa ang laway. Kakaiba rin ang bibig nito na parang sa bibig ng alimango. May patayong hati yun sa labi na kapag humihinga ay bumubuka yun at nalalantad ang malalagari nitong mga ngipin. Lumitaw din ang matutulis nitong mga pangil. Kitang-kita niya rin ang malapot na laway na nasa loob ng bunganga ng nilalang. Kaya naman, ang labi ng aswang ay halos tumaklob na sa mukha nito. Takbo na! Tumakbo ka na! Saka lang natauhan si Arman sa malakas na boses ng matandang lalaki. Agad siyang pumihit ng takbo pabalik sa kanilang bahay. Kaya lang, biglang lumukso ang nilalang at humarang yun sa kanyang daraanan. Mas lalong nawala sa sarili si Arman nang makita niyang ang kuko ng aswang ay nakaamba sa kanyang muka. Handa na ito para siya ay atakihin. Wag! Lumayo ka! Tulong! Lolo Magno, tulong! Tulungan niyo po ako! Naramdaman ni Arman ang matinding pagsisisi na hindi siya nakinig kay Lolo Magno. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata nang makitang ang nilalang ay dahan-dahan ang humahakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa aswang na parabang nagmistulang patay na muling nabuhay. Kaya naman, wala siyang pakialam kahit saan pa siya mapunta. Ang mahalaga ay makalayo siya sa nilalang na yon na nagbabantang umatake sa kanya. Mabilis ang kanyang takbo na halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Ilang beses din siyang natitisod at bumabagsak sa lupa. At dahil sa labis na takot ni Arman, wala na rin siyang pakialam sa kung anong matulis na bagay ang bumabaon sa kanyang binti at paa. Sa madilim na bahagi ng kakauyan at tahimik na gabi, nagmistulang kulungan yun na tila hindi siya makalabas sa gubat. Kasabay ng mga huni ng kuwago ay nadagdagan yun sa takot na kanyang nararamdaman. Hanggang sa nakita niya ang makapal na daon ng halaman. Doon siya nagtago habang hinahabol ang sariling paghinga dahil sa labis na pagod. Diyos ko! Panginoon ko! Tulungan niyo po ako! Ayoko pa pong mamatay! Nagligtas lamang po ako ng buhay! Nakasilip si Arman sa siwang ng malagong dahon ng halaman, habang ang konting liwanag ng buwan ay sumisilip din sa gawi ng kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, nakarinig na siya ng malalalim na paghinga ng isang nilalang. Kasunod, ang malakas na kaluskos ng mga paa na dahan-dahan sa paghakbang. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalang na tumigil sa tapat ng pinagtataguan niya. Palinga-linga pa ito sa paligid na tila ba hinahanap siya. Naluluwa na ang mga mata ni Arman habang titig na titig siya sa pagbukas at pagsara ng hati ng bibig ng aswang. Nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan. Kaya naman, para mapigilan ang takot, nakagat niya ang kanyang palad at itinaklob niya yon sa kanyang bibig. Bawat paglinga ng aswang ay nagugulat siya at gustong-gusto niya nang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Sa isip ay nasaan na ang matandang tinulungan niya dahil siya naman ang nasa panganib ngayon. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umalis sa tapat niya ang aswang. Akma na sanang lalabas sa pinagtataguan si Arman nang may mga palad na tumaklob sa kanyang bibig at ibinalik siya sa halamang pinagtataguan. Nakita niya ang matandang tinulungan niya. Nasa likod niya ito at habol pa rin ang hininga.
Huwag ka munang lumabas, iyo. Dito ka muna magtago. Lolo, ano po bang klaseng nilalang yun? Akala ko po pinabayaan niyo na ako eh. Pagkatapos ko po kayong tulungan. Hindi ko yun magagawa, Arman. Dahil sa pagkakaligtas mo sa akin, kaya buntik ka nang mapahamak. Teka, kilala niyo po ako? Bakit hindi ko naman makikilala ang batang may mabuting kalooban? Isang batang mahilig tumulong sa iba at palaging gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Eh hindi ba't kaya ka naman nandito ay dahil binabantayan mo mga kuliglig? Hindi mo naman totoong hinuhuli ang mga yon para paglaruan, hindi ba? Ha? Ano po, Lolo? Huwag mo nang itanggi. Madalas kitang nakikita rito sa tuwing nagpapahinga ako. Alam mo bang dahil sa ginagawa mo, ay may mga buhay kang naililigtas? Diyos ko po, paanong nakakapagligtas po ako ng buhay, Lolo? Lolo Empoy na lamang ang itawag mo sa akin. Ganito kasi yon, Arman, makinig kang mabuti. Ang aswang na humahabol sa iyo kanina ay ang mga nilalang na kumukuha ng enerhiya mula sa huni ng kuliglig. Kung minsan ginagamit nila yon para makapang-akit ng mabibiktima. Sila ang aswang na tibal. Ang nilalang na may dugon tiktik at balbal ay mas mapanganib pa sa mga pangkaraniwang nilalang. Nangangamba kong muli silang maghasik ng lagim sa baryong ito. Nararamdaman kong nalalapit na ang kanilang pagbabalik. Lolo Empoy, pasensya na po pero hindi ko po kayo naiintindihan eh. Hindi ko po alam kung ano po ang ibig niyo sabihin. Arman, may dahilan kung bakit tayo nagkita. Ang totoo, sinadya kong subukan ka at napatunayan kong hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ano po? Pagpili po saan? Ano po ba yun, Lolo Empoy? Pagpili sa batang haharap at lalaban sa mga aswang na tibal. Pipigilan mo ang pag-asik nila ng lagim sa pamamagitan ng pagkuha sa mutya ng mata ng kwago. Ikaw lang ang nakikita kong magtatagumpay sa pagpatay sa pinuno ng aswang na tibal. Ang totoo nito, nasira ang kanyang kulungan at siya ang pumapatay sa mga nabibiktimang mga bata ngayon. Ginagamit niya ang kuliglig para mangakit ng mga kabataan at magpalakas ng kapangyarihan. Malapit na siyang bumalik dahil alam kong nakakapag-ipon na siya ng mga alagad. Teka, sandali lang po, Lolo Empoy. Bakit ko naman po yung gagawin? Saka, ano pong pag-asik ng lagim ang sinasabi nyo? Pati na po ang tungkol sa nasirang kulungan. Naguguluhan po ako sa inyo eh. Lolo Empoy, gusto ko na pong umuwi. Baka nag-aalala na po sa akin ng Lolo Magno ko. Makinig ka. Malapit na bumalik ang mga kampo ng kadiliman, Arman. At ang pagkasira ng kulungan ay tanda ng lumalakas niyang kapangyarihan. 50 taon na ang nakakalipas nang maikulong siya ng isang batang unang naging tagapangalaga ng mutya ng mata ng kwago. Kaya ito na lamang ang naiisip kong paraan para makalapit sa iyo at humingi ng tulong. Matagal na napatitig si Arman sa muka ni Lolo Empoy. Inaalam niya kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi sa kanya ng matandang lalaki. Basta ang gusto lamang niya ng mga sandaling yun ay ang makauwi na sa kanilang bahay. Nag-aalala siya na baka hinahanap na siya ng kanyang Lolo Magno at sumunod pa ito sa kanya sa gubat at kapag nagkataon ay baka ang Lolo Magno naman niya ang habulin ng aswang na tibal. Pakinggan mo muna ako, Arman. Sa gitna ng kagubatang ito, matatagpuan mo ang mutya ng mata ng kwago. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Baybayin mo lang ang daan na to at makakarating ka na sa bahay nyo. Sinundan ni Arman ang masukal na daan na itinuro sa kanya ni Lolo Empoy. Sa muling paglingon niya sa kinaroroonan ng matanda, ay wala na ito. Naupaupo siya ng tuluyan sa lupa.
Takot na takot siyang inilinga ang paningin sa paligid ng gubat. Ngunit walang palatandaan na naroroon pa rin ang matandang lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Kaya naman, mabilis siyang tumayo at tinahak ang daang itinuro sa kanya ng matanda. Sa pagtataka niya, ay malapit lang pala ang kinaroroonan niya sa kinatatayuan ng bahay nila. Bukod pa ron, sa tagal ng pagtakbo niya kanina ay pakiramdam niya ay inililigaw na lamang siya at nagpapaikot-ikot sa gubat na yon. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natanaw niya ang kanyang lolo Magno. Nakahawak ito sa dibdib habang pabalik-balik sa paglalakad na tila ba hinihintay siya. Umagos kagad ang luha niya sa kanyang pisngi nang matanaw ang matanda. Lolo Magno! Hay nakong bata ka! Saan ka ba nanggaling, Apo? Masyado mo kong pinag-alala. Lolo Magno! Patawarin niyo po ako ha. Lumayo po ako sa bahay at muntik na po akong atakihin ng aswang na tibal. Abay, Diyos ko po! Kaya ba nakarinig ako ng sigaw mo? Opo, iniligtas ko po matandang inaatake po ng aswang kanina. Kaya ako naman po ang hinabol ng halimaw. Mabuti na lamang po at nagawa ko po makapagtago sa halaman. Diyos ko nga po ko! Sinasabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Pero hindi ka pa rin nakinig sa akin. Nasaan ba matandang tinulungan mo? Iyan nga po pinagtataka ko, Lolo Magno eh. Bigla na lang po kasi siyang nawala sa tabi ko. Ang sabi po niya ako raw po ang napili niya. Nahaharap po sa mga aswang na malapit na pong bumalik sa baryo natin. Para daw po magasik ng lagim dito. Lolo Magno, natatakot po ako. Para po kasing hindi siya nagbibiro sa mga sinabi niya sa akin. Napaantandang krus si Lolo Magno nang marinig nito ang mga sinabi ni Arman. Bigla siya nitong kinabig at mahigpit na niyakap. Ramdam na ramdam niya ang takot sa nanginginig na kamay ng matanda. Halika na, Apo. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Bilisan mo! Halos kalad ka rin ni Lolo Magno si Arman para lang makaalis sa lugar na yon. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay mabilis na isinara ni Lolo Magno ang pintuan at mga bintana. Halata sa kilos nito ang pag-aalala dahil napapadalas ang paglinga sa paligid. Kaya naman, nagtanong na si Arman. Teka, Lolo Magno. Bakit po parang bigla po kayong natatakot? Apo, hindi mo ba alam na mapanganib kung magbabalik ang mga aswang na tibal? Sino ba matandang nakausap mo kanina? Ang sabi po niya sa akin siya raw po si Lolo Empoy. Tuluyang napalugmok sa upuang gawa sa kawayan ng matanda. Nanghihina itong sunod-sunod ang pagbuntong hininga. Napansin din niya ang panginginig ng mga kamay nito habang hindi ito makatingin sa gawi niya. Mas lalong kinabahan si Arman sa kakaibang ikinikilos ng kanyang lolo. Lolo Magno, ano po ba nangyayari sa inyo? Bakit bigla po kayo nagkakaganyan nang mabanggit ko po ang pangalan ni Lolo Empoy? Kilala niyo po ba siya? Apo, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang diwata. At ang pagpapakita niya sa iyo ay isang masamang pangitain na malapit na nga magbalik ang kampo ng kadiliman. Sila ang mga nilalang na umubos noon sa mga batang nakatira sa baryong ito. Si Lolo Empoy, isa siyang babala para sa iyo. Nangangahulugang nasira na ng pinuno ng laman lupa ang kulungan niya. Ang pinunong ito ay may kakayaang sumanib sa katawan ng tao para gawin niyang alagad at aswang na tibal. Malakas ang kutob kong naghihiganti siya sa mga nangyari sa kanya. Pero hindi naman po kayo siguradong si Lolo Empoy nga po sinasabi niyong diwata na nagpakita po sa akin. Arman, Apo, sapat na sa akin ang mga sinabi mo kanina. Pati na ang pagtaas ng balahibo ko ngayon. Indikasyon yun na siya nga ang engkantadong ermitanyo na bihirang magpakita sa tao. Kung siya ay nagpakita sa iyo at nakausap mo pa, malamang na kailangan na naman muling may gumamit
sa mutya ng mata ng kwago. Hala, Lolo, alam niyo rin po yung tungkol po sa mutya ng mata ng kwago? Sunod-sunod na pagtango ang itinugon ni Lolo Magno sa tanong ni Arman. Pagkatapos ay kumuha ito ng tubig sa kusina at sunod-sunod ang paglagok nito sa pag-inom ng tubig. Naguguluhan man ay bigla pa ring nag-alala si Arman dahil siya mismo ang kinausap ng matanda para kunin ang mutyang sinasabi nito at hindi niya alam kung saan matatagpuan ang mutya. Muling naupo si Lolo Magno sa bangkong paharap sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Apo, ano kaya kung umalis na lamang tayo rito? Ano po? Pero bakit naman po tayo aalis? 50 taon na ang nakakaraan at 10 taong gulang pa lamang ako noon nang umatake ang mga aswang na tibal sa baryong ito. Marami ang nasawi. Marami rin ang nawalan ng pamilya at mga anak. Apo, walang mga puso ang aswang na yon, pati ang kanilang pinuno. Alam mo bang, para na silang mga ligaw na kaluluwa na sumasapi lang sa katawan ng mga taong may maiitim na budi. O di kaya naman ay sumasapi sila sa mga mahal sa buhay ng batang pinili ng mutya. Yun ay para mapatay nila ang may tangan ng mutya. Lolo Magno, ang totoo po kanina ko pa po hindi naiintindihan ang mga sinasabi niyo Pati na po ang mga nangyayari sa akin. Pero isang bagay lang po na katatak sa isip ko. Kailangan po ako ng baryo, Lolo. Kailangan po ako ng mutya ng mata ng kwago. Diyos ko naman, Arman. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung paano ko pang ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Bumalik ang mga aswang na tibal dahil sa batang unang gumamit sa mutya ng mata ng kwago. Pagkatapos ay sasabihin mong ikaw ang pinili. Alam mo ba kung ano ang kaakibat na tungkulin para sa mutya? Kaya't nakikiusap ako sa iyo, Apo Arman. Umalis na lamang tayo dito. Pero Lolo, pagkatapos ko pong marinig ang kwento nyo, sa palagay po ba nyo magagawa ko pa pong talikuran ng mga kababaryo natin? Halos magmakaawa ang matanda kay Arman. Parang pinipiga ang puso niya habang nakikita ang takot sa mga mata ni Lolo Magno. Kaya lang, maraming buhay ang mapapahamak kapag tinanggihan niya ang inaalok ni Lolo Empoy. Hindi siya makakatulog sa gabi kapag alam niyang may nangangailangan ng tulong niya. Idagdag pa ang konsensyang siya ang magiging dahilan kapag marami ang mga nasawi dahil sa pagtanggi niya sa mutya. Sinasabi mo ba, Apo? Natatanggapin mo ang mutyang sinasabi ng ermitanyong yon? Opo, Lo. At naniniwala po kung kaya po ako ang napili ni Lolo Empoy dahil alam niya po na magtatagumpay ako. Ipagtatanggol ko po ang baryo natin, Lo. Laban po sa mga aswang na tibal. Hindi mo kilala ang kalaban mo dito, Apo. Isa siyang masamang usok na sumasanib sa isang taong may masamang loob. At hindi mo malalaman kung kailan siya atake. Nag-aalala ko para sa iyo, Apo. Ayoko mapahamak ka. Ayokong tuluyang mag-isa. Pero Lolo Magno, hindi ko po kayang tiisin ang mga kababaryo natin. Kilala niyo po ako. Hindi ko po magagawang umalis na lang ng basta habang nasa panganib po mga tao sa baryong to. Hindi na narinig pa ni Arman na nagsalita si Lolo Magno. Matapos niyang ipahayag na tinatanggap niya ang inaalok ni Lolo Empoy sa kanya. Ang kailangan lang ay mahanap ulit si Lolo Empoy para sa ibang mga detalye kung paanong makukuha ang mutya ng mata ng kwago. Hanggang sa paghiga ni Arman sa katre ay hindi na siya dinalaw pa ng antok. Magulo ang kanyang isip dahil sa mga nangyari sa kanya kanina. Hindi niya namalayan kung paano siyang nakatulog kagabi. Basta't ang natatandaan niya ay buo na ang kanyang desisyong maging tagapagligtas ng mga tao. Kinabukasan ay nagising na lamang si Arman nang naramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. At iniluwanon si Lolo Magno na seryosong nakatingin sa kanya. Lolo Magno,
Bakit po? Talaga bang gusto mong makuha ang mutya ng mata ng kwago, Apo? Po? Ang ibig niyo pong sabihin, pumapayag na po kayo, Lolo Magno? Wala naman na akong magagawa. Dahil gusto mong tumulong. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi mag-alala para sa'yo. Dahil alam ko kung gaano kalupit ang masasamang elementong kakalabanin mo. Dahan-dahang bumangon si Arman sa kanyang higaan at hinintay na lumapit si Lolo Magno. Naupo ito sa kanyang tabi at malungkot na napapabuntong hininga. Pakiramdam ni Arman ay lubhang mapanganib ang haharapin niya, kaya labis ang pag-aalala ni Lolo Magno. Sa gitna ng kagubatan, matatagpuan ang isang kakaibang kwago na may taglay na kapangyarihan sa mata. Siya mismo ang lalapit at magpapakita sa iyo bilang pagpapakita ng pagpili niya sa iyo. Isang kwago po ang magbibigay sa akin ng mutya. Oo, Apo. Ang kwagong alaga ng isang diwatang may pinakamalakas na kapangyarihan. Ngunit mag-iingat ka, Arman. Dahil sa pagkakataong yun, ay hindi kita masasamahan. Hindi nagpapakita ang maiwagang kwago sa ibang tao. Sinasabi niyo po bang ako lamang po mag-isa ang pupunta sa gubat na yun, Lolo? Sa pinakapusod ng kagubatan, naninirahan ng isang maiwagang kwago. Malayo ka pa lang ay malalaman na niya kung ikaw ang bagong itinakda para sa mutya ng mata ng kwago. Nag-aalala ko dahil hindi magiging madali ang pagpunta mo sa bundok na yon. Marami ang magtatangka sa buhay mo. Mga nilalang na susubok umagaw sa mutya. Kasabay nun, ang paglitaw ng pinakapinuno ng aswang. Mararamdaman niya ang malakas na presensya sa katawan mo. Sa oras na nilunok mo na ang mutya, yun na rin ang hudyat para subukan nilang patayin ka. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Arman nang marinig ang sinabing yun ni Lolo Magno. Hindi niya alam kung bakit alam ng matanda ang tungkol sa mutya. Sandali lang po, Lolo Magno. Paano niyo po pala nalaman ang tungkol po sa kakayahan po ng mutya? Dahil tandang-tanda ko pa kung paanong nagdusa ang kalooban ng batang unang may tangan sa mutya. Marami ang nasawi dahil nabigo siyang talunin ang pinuno ng aswang na tibal. Bukod pa ron, may isang buhay siyang isinakripisyo. Ang buhay ng mismong katawang ginamit ng pinuno ng aswang. Itinuring siyang pinakamahinang tao sa baryong ito at nilayuan ng mga kaibigan. Bakit po nila yung ginawa, Lolo Magno? Samantalang hindi naman po kagustuhan ng bata ang mga nangyari. Dahil siya ang sinisisi ng mga tao sa pagkakapaslang ng mga aswang tibal sa mga biktima. Kaya naman, natatakot din akong danasin mo ang hirap ng mga pinagdaanan niya. Nakakalungkot naman po ang nangyari sa kanya, Lolo. Nasaan na po ba yung bata? Alam ko pong matutulungan niya tayo sa oras na malaman niyang ako naman ang pinili para sa mutya. Naglaho siya na parang bula, Apo. Magmula nang mangyari sa kanya ang masaklap na gabing yon, ay wala nang naging balita ang mga tao sa batang lumaban sa mga aswang. Magtatanong pa sana si Arman sa matanda nang marinig naman nila ang malakas na boses ng lalaki sa labas ng kanilang bahay. Boses yun ni Mang Landing, ang ama ng kaibigan niyang si Froy. Tao po! Tao po! Baka si Larding na yon. Halika na, puntahan natin siya sa labas. Kinausap ko siya kahapon na siya na lamang ang mag-aatid sa atin sa puntod ng mga magulang mo. Kasama niya si Froy para hindi ka mainip sa biyahe. Halika na. Paano po ang binabalak kong pagpunta sa kagubatan, Lo? Apo, sa gabi mo lang pwedeng gawin yun. Dahil sa gabi lamang din siya magpapakita. Makikilala mo kagad ang maiwagang kwago dahil sa liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Hala, sige na, tumayo ka na dyan at kakausapin pa natin si Larding. Teka, sandali lang. Apo, makinig ka. Walang ibang dapat na makaalam ng tungkol sa mutya
pati na ang tungkol sa aswang na umatake sa iyo kagabi. Opo, Lolo Magno. Alam ko naman po yun. Kaya alam po paano po si Froy? Hindi po kami naglilihim sa isa't isa Pues, ngayon ay simulan mo nang maglihim sa kanya. Wala kang dapat na pagkatiwalaan, kundi ang sarili mo lamang. Tandaan mo na ang mga kalaban mo rito ay isang nag-aanyong usok. Bago lumilipat sa katawan ng mga taong balak nilang biktimahin. Ang masaklap pa, hindi sila nakikilala ng mutya sa araw. Nagkabilang tumatalas ang paningin ng kwago, kaya yun lang din ang kakayahang tataglayin ng may tangan sa mutya ng matang kwago. Paano pong sa gabi lang sila nagtataglay ng kakaibang kakayahan, Lolo Magno? Kakayahan ng mutya ay tulad ng kakayahan din ng kwago. Kung ang tanong mo ay ukol sa kakayahan ng kwago, tulad ng matalas na paningin sa dilim, katalinuhan o pagiging tahimik at mapagmasid, hindi ito literal na umaabot o umiiral hanggang sa araw. Sa katunayan, ang mga kwago ay nocturnal o gising sa gabi at kadalasang nagpapahinga sa araw. Kaya't sa liwanag ng araw ay hindi aktibo ang kanilang mga kakayahan. Kaya po pala sa gabi lang din siya maaaring makita. Hala, sige na, tara na po. Nakakayang paghintayin ng mga bisita natin sa labas. Isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arman bago siya sumunod kay Lolo Magno. Palabas ito ng kwarto at diretso sila sa labas ng balkonahe. Nakita niya kagad ang nakatayong sina Froy at Mang Larding. Nakahanda ng mga ito sa pagbiyahe gamit ang sarili nitong pampasadang tricycle. Nakangiting tinignan siya ni Froy habang ang ama naman nitong si Mang Larding ay kausap ang lolo niyang si Lolo Magno. Mabilis siyang nilapitan ni Froy. Bakas sa boses nito ang konting pagtatampo. Grabe ka naman, Tol. Hindi mo sinabi sa akin na pupunta pala kayo ni Lolo Magno sa sementeryo. Alam mo naman na doon din nakalibing si nanay Ano ka ba naman, Tol? Kagabi ko lang din naman nalaman na pupunta kami ni Lolo Magno sa sementeryo Saka, nandito ka naman na, di ba? Oh, hindi pa ba kayo handa sa pag-alis natin? Ikaw naman, Arman, bakit hindi ka pabihis? Teka, ngayon na po ba tayo aalis, Mang Larding? Oo naman, kailangan natin makabalik kagad bago dumilim. Alam niyo naman, di ba, na marami ang panganib na nag-aabang sa daraanan natin. Hala, sige na, Arman. Magbihis ka na at tama si Larding. Kailangan natin makabalik sa bahay bago dumilim ang paligid. Sige na, Tol. Maghihintay kami rito sa balkonahe. Bilisan mo. Sige, Tol, saglit lang ako. Mabilis na tumalikod si Arman sa kaibigan niyang si Froy, habang naiwan naman ang dalawang matanda na nag-uusap. Pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto, ay nahagip ng kanyang paningin ang kwagong nakadapo sa bintana ng kanyang silid. Nang akma na sana niyang lalapitan ito, nang bigla naman itong lumipad, papalayo. Ano ba tong nangyayari sa akin? Magmula nang marinig ko sinabi ni Lolo Magno, palagi na ako nag-aalala at umaasang magpapakita sa akin ng mahiwagang kwago. Sa kabila ng magulong pag-iisip ni Arman ay ipinagpatuloy niya ang pagpapalit ng damit. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na siya sa kanyang kwarto. Nauna nang sumakay sa sasakyan si Mang Larding, habang sina Froy at Lolo Magno naman ay hinintay siyang lumabas ng bahay. Ang mga ito na mismo ang nagsara ng pintuan at bintana bago sila tuluyang umalis sakay ng tricycle. Ngunit pagdating nila sa sangandaan ay nakita nila ang maraming umpukan ng mga tao. May umiiyak na isang babae na halos mawalan ng malay. Inaalalayan ito ng ilang mga kamag-anak habang meron pang isang nagpapaamoy ng mabangong bulaklak ng sampagita upang mabawasan ang pagkahilo ng babae. Teka, sandali lang po, Tatay Magno. Ang mabuti pa po alamin natin kung ano nangyayari. Kung bakit nakaharang ang mga tao sa daraanan natin. Hindi po kasi tayo makadaan Hala, sige. Ikaw nang bahala. Ang mabuti pa kaya, Arman dumito na muna kayo ni Froy sa loob ng sasakyan
at sasamahan ko muna si Larding para tignan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Sasama po ako sa inyo, Lolo Magno. Hindi na. Sa tingin ko may nangyari rito. Hindi tamang sumama pa kayo. Sige na, diyan na lamang kayong dalawa ni Froy. Tara na po, Tatay Magno. Gumalaw ng bahagya ang sinasakyan nilang tricycle nang umalis sina Lolo Magno at Mang Larding sa backride ng sasakyan. Habang silang dalawa ni Froy ay nakasilip sa unahan ng sasakyan sa mismong salamin. Kitang-kita nila na merong mga tanod ang dumating sa umpukan ng mga tao. Kasunod ang pagbuhat sa inuusungang duyan ng ilang mga kalalakihan. Nagkatinginan silang dalawa ni Froy at bumakas ang pagtataka sa kanilang mga mata. Pabihira naman yan, Tol, oh. Mukhang may nadisgrasya sa bahaging yun, ah. Sa palagay ko, tama ka, Tol. Ang hirap na talaga ng panahon ngayon. Marami nang nagaganap na patayan at pagkatapos, halos lahat kasing edad lamang natin. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Tayo na naman ang maapektuhan sa pangyayaring to dahil sigurado kung mas lalo tayong paghihigpitan ni Natatay at Lolo Magno. Ganun na nga, Froy. Pati si Lolo Magno, palagi na nakabantay sa akin. Hindi na ako makapaglaro kasama ka. Ayos lang naman yun, Tol. Alam ko naman na nag-aalala lamang sila sa atin eh. Magsasalita pa sana si Arman nang makita niyang naglalakad ng pabalik ang dalawa sa tricycle. Habang ang mga tao naman na nakikiusyoso sa lugar ay nagsimula na ring umalis. Habang si Arman naman ay hindi makapaghintay na hindi malaman sa lolo niya kung ano ba ang nangyari sa batang inusong sa duyan. Kaya't pagkasakay ni Lolo Magno ay kagad niya itong tinanong. Lolo Magno, ano po nangyari sa batang nakalagay po sa duyan na gawa po sa tela? Ay naku, Apo. Ang mabuti pa kaya huwag mo nang alamin. Masyadong brutal ang pagkakapaslan sa bata. Mukhang tama nga po yata ang kumakalat na balita, Tatay Magno, na may aswang na raw po na nakapasok sa baryo natin. Kaya ikaw, Froy, makinig ka sa mga sinasabi ko. Nakikita naman ninyo kung ano nangyayari sa mga batang matitigas ang ulo. Hala, nakikinig naman po ako sa inyo, Tay eh. Dapat lang, dahil ang sinasabi ko sa iyo ay hindi naman para sa akin. Para sa iyo yun, dahil ayoko mapahamak ka. Ang dapat po pala, Mang Larding, magkaroon ng malawakang pagroronda sa baryo natin nang sa ganun po mabawasan po mga namamatay na bata. Bukod pa ron, Arman, kailangan bawasan rin ng mga bata ang katigasan ng kanilang ulo nang hindi sila napapahamak. Naku talaga, kung sa akin nangyari at namatay ang anak ko dahil sa mga aswang na yun, baka hindi ako makatulog. Araw-gabi ko silang hahanapin. Baka nga ultimong alagang hayop na mga aswang na yan, patayin ko. Hay nako, Larding. Pambihira ka naman, tao ka. Nasa harap ka ng anak mo, hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na yan. Hala, sige na. Paandarin mo na itong sasakyan at nang makaalis na agad tayo. Si Mang Larding ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Lolo Magno. Kahit hindi ito kadugo ng matanda, ay itinuring na nila itong kapamilya. Si Mang Larding ang nag-iisang kaibigan ng kanyang amang si Mang Hiner bago ito namatay at ibinilin nito kay Mang Larding si Lolo Magno. Kaya magmula noon ay parang ito na ang pumalit na anak ng matanda. Naging matalik silang magkaibigan ni Froy na halos ang turingan nila sa isa't isa ay para nang magkapatid. Parang sila ang bagong bersyon ng kanilang ama. Muling binuhay ni Mang Larding ang makina ng tricycle at mabilis na pinaandar yun. Nadaanan pa nila ang ilang bahid ng dugo na dumikit sa lupa. Kaya naman, biglang nakaramdam ng pag-aalala si Arman dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga batang lalaki. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit halos lahat ng edad ng nagiging biktima ay mga kasing edad lamang niya. Pagkalipas ng ilang minutong pagbiyahe ay narating na nila ang sementeryo. Naunang bumaba si Mang Larding at Froy papunta sa puntod ng nanay nito, habang silang dalawa naman ni Lolo Magno ay nanatiling nakatayo malapit sa may tricycle.
Lolo Magno, yung po bang nangyari kanina? Konektado po ba yun sa aswang na pinag-uusapan natin? Pambihira na yan, oo. Ano ka ba naman, bata ka? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo kanina na hindi natin pag-uusapan yan dito? Pero tayong dalawa lang naman po nandito ngayon eh. Kasi nauna na po si Namang Larding at Froy sa puntod ni Aling Sisa. Hindi ko lang po maiwasang hindi mag-alala, Lolo. O tapos ngayon, nag-aalala ka na. Simula pa lamang ito, Apo. Marami ka pang makakasagupang mga aswang sa oras na mahawakan mo na ang mutya. Lalo na kapag pumasok na yon sa katawan mo. Wala nang atrasan to. Hindi yun mainit na kanin na kapag napasok ka, ay iluluwa mo. Kapag nalunok ko na po ang mutya eh, matatanggal pa po ba to sa loob ng katawan ko? Matatanggal mo lang ang mutya sa loob ng katawan mo kapag natalo mo na ang pinuno ng mga aswang. At hindi lang basta roon natatapos sa mga pagsubok na kakaharapin mo. Kaya dapat palagi kang handa. Tandaan mo, Apo, may kapangyarihang taglay ang kalaban mo. Pero Lolo Magno, bakit po ba niyo yan sinasabi sa akin? Para po kasing tinatakot lamang po niyo ako eh. Dahil sinasabi ko to sa'yo, para pag-isipan mong mabuti ang magiging desisyon mo. Hala, sige na. Lapitan na natin ang puntod ng mga magulang mo. Huwag na muna natin pag-usapan dito tungkol sa mutya. Nagkakaintindihan ba tayo, Arman? Opo, Lolo Magno. Pero kailangan ko pa rin po makipag-usap kay Lolo Empoy. Arman, Apo. Tama na. Hindi yan dapat dito pinag-uusapan. Nandito tayo para alalahanin ang araw na ito bilang anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang mo. Ang kulit mo talaga. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko eh. Tila gumuhit ang kirot sa puso ni Arman nang marinig na anibersaryo na pala ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. 5 taon na rin ang nakakalipas magmula nang mawalan siya ng ama at ina. Masakit man sa kanya na hindi niya kasama ang mga magulang, subalit nagpapasalamat pa rin siya na may Lolo Magno siyang palaging nagbabantay sa kanya. Maraming gumugulo sa kanyang isip. Inaalala niya kung paano niya mahahanap ang mutya ng mata ng kwago. Nararamdaman din niya na tila pasikip na ng pasikip para sa kanya ang baryong ginagalawan. Pakiramdam niya ay meron siyang isang napakahalagang misyon na dapat tuparin. Bukod pa ron ay nararamdaman din niya ang takot na baka matulad siya sa unang batang nagtaglay ng mutya. Mabigo rin siya at mawalan ng mga mahal sa buhay. Ilang oras lang ang itinagal nila sa harap ng puntod. Nag-alay lamang sila ng konting bulaklak, kandila at taintin na panalangin bago nila pinagmasdan ang paligid ng lumang sementeryo. Sa gitna ng masukal na damuhan, nakalitaw ang mga lumang puntod na tila nililimot na ng panahon. Ang mga nicho'y may lamat at kupas na pintura at ang ilan ay bahagyang lumulubog na sa lupa. Animoy pilit na nilalamon ng daigdig ang alaala ng mga nakalibing. Pabaling-baling ang hangin, sumasayaw sa alikabok at ang mga tuyong dahon na natatangay ng ihip ng hangin. Nababalot ng lungkot ang kapaligiran. Ang mga punong kahoy sa paligid ay matatayog at may baluktot na sanga na animoy mga daliring nakikisalo sa dasal ng mga patay. Sa bawat takbang, kumakaluskos ang mga tuyong dahon, habang ang mga natuyong mga bulaklak ay sumama sa basurang nakakalat sa lupa. Saka lamang nila nilisan ang lugar at muling bumalik sa kanilang mga bahay. Pagdating nila sa bahay ay nagpaalam na rin ang mag-amang Mang Larding at Froy. Ayon dito ay bigla raw sumama ang pakiramdam ni Mang Larding. Kaya naman, naiwan sila ni Lolo Magno na naghahanda naman ng dadalhin ni Arman sa pagpunta niya sa kagubatan. Ilang oras talaga po ay malapit ng dumilim ang paligid. Mas kailangan mong magsimulang maglakad
para naaaninaw mo pa rin ang daan. Talaga po bang hindi niyo ako maaaring samahan, Lolo Magno? Oo, Apo. Haharapin mo ito ng mag-isa. Kung ganun po kakailanganin ko na pong umalis. Maraming salamat po, Lolo Magno. Apo, mag-iingat ka ha. Sikapin mong umuwi ng ligtas dito sa ating bahay. Hihintayin kita, Apo ko. Mahigpit na niyakap ni Arman ang nag-aalalang si Lolo Magno. Maging siya ay hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil alam niyang mapanganib ang lugar na kanyang pupuntahan. Inihanda niya ang lumang gasera at ang buntot ng pagi na madalas niyang nakikita sa matanda. Mabigat ang hakbang ng mga paa na nagsimula na siyang maglakad papasok sa kakawyan. Ang madilim na bahagi ng kagubatan ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Maging ang malamig na simoy ng hangin ay nakadagdag sa takot na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay naramdaman niyang parang may humuhuni ng kakaibang hayop na hindi niya alam kung ano ang tawag. Malakas ang kaluskos na parabang nasa paligid lamang niya ang nilalang na nakasunod sa kanya. Mas nilakihan pa niya ang kanyang pagakbang at nagmamadaling binagtas ang daan paakyat sa matarik na burol. Pero bigla siyang napatigil sa paglalakad nang tamaan ng liwanag na nagmumula sa kanyang gasera ang isang nilalang na may payat na katawan. Makintab ang balat at nakabuka ang biyak nitong bibig. Napaatras siya sa pagakbang at hindi inaalis ang paningin sa nilalang na tila nagkukumpas ang mga kamay sa hangin. Umalingasaw rin ang mabahong singaw ng katawan nito na tila ba nabubulok na laman ng hayop. Inihaya niya ang hawak niyang buntot ng pagi. Kaya naman, napapaatras itong napapalayo sa kanyang tangan na sandata. Nanginginig ang kanyang tuhod kasunod ng pagbabago sa anyo ng nilalang na nasa kanyang harapan. Mas mabangis at mas nakakatakot ang paraan ng paglalakad dito papalapit sa kanyang kinatatayuan. Umangil ito ng malakas at inilabas ang malasangan nitong mga dila. Napaatras siya ng hakbang habang hindi inaalis ang tingin sa nakatayong aswang. Ngayong nasa harapan na niya ang malapaniking nilalang, biglang nanigas ang kanyang mga tuhod nang dahil sa takot. Kapag sineswerte ka nga naman, hindi na ako mahihirapang maghanap sa batang itinakda para maging bagong tagapagbantay sa mutya ng kuwago. Kahit wala pa man sa'yo ang mutya, alam kong kaya ka naririto ay dahil sa mutya. Mukhang malinam naman dugo mo, bata. Dahil ikaw ang pinili ng diwatang yon. Saan ka mapupunta? Hahanapin mo na ba kung nasa na mutya? Maaari ba akong sumama? Ako po! Hindi! Nagkakamali ka po! Hindi ako pinili at wala rin ako alam sa mutya! Kaya umalis ka na sa daraanan ko! Huwag ka lalapit! Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag ka nang magsinungaling, bata! Alam kong kaya ka nandito ay dahil sa mutya. Hindi ka makakarating dito sa pusod ng kagubatan kung wala kang pakay sa lugar na to, tama ba? Kanina pa kitang sinusundan at alam kong ikaw ang batang nakaukit sa propesiya. Ikaw ang bagong pumalit sa batang tinalo ko noon. Nagkakamali ka! Lumayo ka sa akin! Kung ayaw mo masaktan, lumayo ka! Bakit naman ako lalayo? Nandito ka na. Palalampasin ko pa ba ang pagkakataong mapapatay ko na ang batang pinili? Hindi ako tanga para pakawalan ka pa. Hindi ko hahayaang may makakuha ng mutya ng mata ng kuwago. Kaya humanda ka dahil papatayin kita. Mabilis na sumugod ang aswang na tibal. Sa isip niya ay ito marahil ang pinunong kinatatakutan. Hindi niya alam kung kaninong katawan ang sinaniban nito, kagaya ng sinabi sa kanya ni Lolo Magno. Ang aswang tibal ay may kakayahang pumasok sa katawan ng isang taong dati nang
may masamang kalooban, ngunit pwede rin na isa sa mga taong malapit sa kanyang puso. Kaya naman, bumundol lang kaba sa kanyang dibdib. Iniwasan niya ang bawat pag-atake nito gamit ang mahahabang kuko. Nabitiwan niya ang hawak niyang gasera, kaya't kumalat ang apoy sa damuhan. Lumikha yun ng nakakapasong liwanag, kaya walang nagawa ang aswang kundi ang tumigil sa pag-atake. Narinig din niya ang malakas na huni ng kwago sa itaas ng sanga ng puno na parabang pinapanood siya nito habang nakikipaglaban sa aswang. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Huwag ka nang sumigaw. Masyado na itong malayo sa bahay nyo. Kaya nga nakakatuwa. Dahil hindi na ako mahihirapang patayin ka. Ikaw ang kusang nagpunta sa gubat na to. Alam kong ikaw ang batang itinakda. Kaya't sige na. Ibigay mo na sa akin ang buhay mo. Hindi! Hindi ka magtatagumpay! Hindi mo ako mapapatay! Lalabanan kita! Sa oras na mapasa kamay ko ang mutya! Ako mismo ang papatay sa'yo! Umalingaw-ngaw ang malakas nitong huni habang nakatingala sa langit. Nagpalinga-linga sa paligid si Arman sa pag-asang may ibang taong naroroon para siya ay tulungan. Ngunit unti-unting humahakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan ang nakakatakot na nilalang. Nakadipa ang braso nitong nakaumang sa kanyang muka, ang mahahaba nitong mga kuko. Mahaba rin ang mga pangil nito na nakalitaw sa biyak nitong bibig. Sa loob nun ay ang malapot nitong laway na tumutulo pa. Ang tenga ay mataas pa sa ulo nito, habang ang balat ay kulubot na tila naaagnas na katawan. Mas lalo siyang nilamon ng takot, lalo na nang ito ay maglakad ng dahan-dahan palapit sa kanya. Wala nang inaksayang oras si Arman. Kaagad siyang tumakbo papalayo sa nilalang, at saktong paghakbang niya ang pagbaon sana ng kuko nito sa kanyang leeg. Mabuti na lang at nagawa niya kagad umiwas at hampasin ito ng hawak niyang buntot ng pagi. Saglit itong nasaktan pero agad ding nakabawi at humabol ng takbo sa kanya. Halos hindi na lumapat ang mga paa ni Arman sa lupa. Takot na takot siyang nagmamadali sa paghakbang. Kaya lang, biglang lumukso ang nilalang sa kanyang harapan. Hanggang sa isang dipa na lamang ang layo nito sa kanyang kinaroroonan. Huwag ka nang tumakbo. Huwag mo na akong pahirapan. Masyado mo naman akong pinapagod eh. Mauhuli rin naman kita. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit sa akin, aswang ka! Huwag ka lalapit! Sa biglang pagsugod ng aswang papalapit sa kanyang kinaroroonan, ay mabilis din ang kanyang takbo nang walang tiyak na patutunguhan. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na sinuong niya ang madilim na bahagi ng kakahuyan. Saktong pagbaba niya sa burol ay nakita niya ang makapal na halaman na maaari niyang pagtaguan. Mabilis siyang nagtago roon at malikot ang mga matang nakasilip sa siwang ng dahon habang habol ang sariling hininga. Nagsimula na rin na maramdaman niya ang pananakit ng kanyang talampakan dahil sa matutulis na tinik na tumusok sa kanyang paa. Butil-butil din ang pawis sa kanyang noo dahil sa mabilis niyang pagtakbo. Narinig niya ang malakas na kaluskos ng paa ng nilalang sa mga natuyong dahon. Parang naulit lamang ang tagpong yun nang una niyang makita ang nilalang. Ipinagdasal na lamang niya na sana sa pangalawang pagkakataon ay ligtas pa siyang makauwi kay Lolo Magno. Kahit na anong mangyari, hindi mo ako mapipigilang kunin ang mutya ng mata ng kwago. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ito po pala ang dahilan kung bakit sobrang nag-aalala sa akin si Lolo Magno. Ngunit kailangan ko po itong gawin, Panginoon, para hindi na po maulit ang pambibiktima ng nilalang na yon. Maya-maya pa ay nawala na ang ingay sa paligid. Bago lumabas ng halaman ay inilinga na muna niya ang kanyang paningin para masigurong wala na nga ang bakas ng aswang.
Hindi na siya nagdalawang isip. Alam niyang ginagabayan siya ng Panginoon. Malalaki ang hakbang ng mga paa na nagpunta siya sa pusod ng kagubatan. Yun ang kinalalagyan ng puno ng balete na direktang nasisikatan ng liwanag ng bilog na buwan. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Tuluyan na nga siyang nakatakas sa pangahabol sa kanya ng nakakatakot na aswang. Matagal siyang naghintay sa lugar na yon hanggang sa marinig niya ang boses ng isang matandang lalaki. Tulong! May tao ba riyan? Tulungan mo ako! Arman! Lolo Empoy! Diyos ko! Ano pong ginagawa niyo rito? Ano pa nga ba? E di sinasamahan ka. Anak ng 3 tipaklong naman, oo. Inatake ako ng aswang na yung kanina at nahulog ako rito sa malalim na ugat. Ay, nako! Hanggang kailan ba matatapos ang kamalasang ito? Hindi alam ni Arman kung matatawa ba siya o magtataka sa ikinikilos ng matanda. Sa tuwing nagkikita kasi sila, palagi na lamang itong nalalagay sa panganib. Kung hindi inatake ng aswang, ngayon naman ay naipit sa ugat ng puno at hindi makatayo. Hinawakan niya ang kamay nitong nakalahad sa kanya at hinila niya ito pakabig para alalayan itong tumayo. Saktong pagtayo nito, pinispisyan ang narumiang damit at naupo naman ito sa malaking ugat. Habol ang hininga na pangiwi-ngiwi pa ang muka dahil sa sakit ng sugat sa paa nito. Nagpunta po ako rito, Lolo Empoy, para po dun sa mutya na sinasabi niyo. Kung ganun pala, ay tinatanggap mo na ang inaalok ko sa'yo. Nakita mo naman siguro ang nilalang na muntik nang umatake sa'yo kanina. Opo, Lolo Empoy. Kaya alam po mukhang mabibigo po ako ngayon na mahanap po ang mutyang sinasabi niyo. Dahil nandito po kayo Pambihirang bata ito. Ay nako, sino ba may sabi sa'yong kailangan mo pang pumunta rito na mag-isa? Si Lolo Magno po. Ay sus! Hindi nga pwedeng may kasama kang pumunta rito. Hindi mo pa rin ba halata kung sino ba talaga ako? Heto, saglit lang. Manood ka sa gagawin ko. Tumayo si Lolo Empoy at itinaas nito ang kanang braso sa ere. Mula sa itaas ay lumipad pababa ang isang nagliliwanag na kwago. Dumapo yun sa nakataas na braso ng matanda. Tila nagmamalaki pa itong nakatingin sa kanya, habang si Arman ay nakaawang ang bibig at titig na titig kay Lolo Empoy. O ano? Hindi ka na nakapagsalita? Nagulat ba kita, Arman? Kung ganun po, isa kayong diwata. Totoo po ang sinabi sa akin ni Lolo Magno na isa nga po kayong diwata. Isang malakas na pagtawa ang itinugon ng matanda sa tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay titig na titig sa kwagong dumapo sa braso nito at pagkatapos ay lumipad para lumipat sa balikat ni Empoy. Hindi po ako makapaniwalang kayo po pala nag-aalaga sa kwagong may taglay ng mutya. Bakit hindi niyo po sa akin sinabi kagad at pinahirapan pa po niyo ako? Dahil parte to ng pagsubok ko sa'yo, ang mga bagay na mahalaga ay dapat pinaghihirapan. Tama ba ko? Pero alam niyo po bang muntik na po ako mapahamak sa pagpunta rito? Alam kong hindi ka mapapahamak, Arman. Magagawa mong takasan ng aswang na yon. Ipinakikita lamang niya sa'yo na hindi mahinang nilalang ang makakalaban mo. Kaya't sige na, hawakan mo na ang alaga kong kwago. Nilapitan ni Arman ang kwago sa balikat ng matanda at hinawakan ang paa nito. Iniunat ng kwago ang pakpak nito at tila nagkaroon ng iba't ibang kulay na liwanag na kusang bumalot sa kanyang mga kamay. Kasabay ng paglipat nito sa kanyang balikat, ang paglitaw naman sa kanyang palad ng isang hugis bilog na kulay dilaw na bato. Lolo Empoy, ano pong gagawin ko dito? Kailangan mo lunukin ang kulay dilaw na batong yan. At sa oras na malalagay ka sa panganib, ay kusan lalabas ang kakayahan ng mutya
Pero, ano po bang mangyayari sa akin kung sakaling lunukin ko na po ang batong to? Huwag kang mag-alala. Wala kang mararamdamang sakit sa oras na pumasok ang mutya sa katawan mo. Nagdadalawang isip man ay itinuloy na ni Arman ang kanyang paglunok sa mahiwagang bato. Madulas yun sa lalamunan na parang maanghang. Kasabay ng pagkakaroon ng kulay dilaw niyang mga mata, ay nagulat siya sa itsura ng paligid. Alam niyang madilim ang gubat na yon, pero nagmistulang umaga sa kanyang paningin. Ultimo ang maliliit na kulisap sa puno ay nakikita niya, maging ang mga galaw ng mga hayop sa paligid ay naririnig niya. Marami pa sanang katanungan si Arman, ngunit pagharap niya sa matanda ay mabilis ulit itong naglaho. Patunay lamang na ang matandang tinulungan niya at nakakausap niya ay tunay na isang diwata. Saktong pagbabago sa kanyang paningin ay mabilis niyang binagtas ang daan pauwi sa kanilang bahay. Dala ang buntot ng pagi, subalit pagdating niya sa bahay ni Lolo Magno, si Froy ang nakita niyang nakaupo sa upuang bangko na gawa sa kawayan. Tila ba hinihintay siyang dumating. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan nang makita ang malungkot na anyo ni Froy. Ni hindi nito namamalayang nakalapit na siya sa tabi nito. Habang ang matandang si Lolo Magno ay mahimbing nang natutulog sa mahabang bangko sa loob ng sala. Tol? Froy! Froy! Saka lang napapitlag sa gulat si Froy nang maramdaman nito ang kanyang palad sa balikat nito. Namumugto ang mga mata nitong parang nanggaling sa matagal na pag-iyak. Tol, ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Ha? Wala. May iniisip lang ako. Sigurado ka ba, Tol? Kanina pa kasi ako nandito sa tabi mo eh. Hindi mo ako napapansin. Bakit, Tol? Sinasabi ka ba kanina sa akin? Pambihira ka talaga, oo. Kilala kita kapag may problema ka. Ano ba kasi yun? Baka may maitutulong ako sa'yo. Tol? Ano kasi, Tol eh? Diyos ko, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo eh. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Ano ka ba naman, Tol? Kailan ba ako hindi naniwala sa'yo? Ano ba kasi yun? Nag-aalala na ako sa'yo ah. Parang may malaki kang problema na hindi mo masabi-sabi sa akin eh. Kasi Tol, ano eh? Hindi na nga nasabi ni Froy ang mga sasabihin nito kay Arman nang makita nila ang maraming nilalang sa harap ng bakuran ng bahay ni Lolo Magno. Sa unahan ng mga ito ay ang aswang na una nang umatake sa kanya. Napasiksik sa likod niya si Froy habang nanginginig ang kamay na nakahawak sa braso niya. Pinalibutan sila ng mga kalaban habang ang pinuno ng mga aswang ay taas-baba ang balikat na nakatayo lang sa labas ng bakuran. Naku po, Diyos ko! Nandiyan na sila, Arman! Anong klaseng nilalang pa sila? Bilisan mo, Froy! Pumasok ka sa loob! Mga aswang sila! Balak nilang kunin ang mutya sa akin! Anong mutya, Tol? Diyos ko, halika na, pumasok na tayo sa loob. Nakikiusap ako. Kung talagang aswang ang mga nilalang na yan, kailangan na nating magtago. Dahil papatayin nila tayo. Halika na! Teka, Tol! Bitiwan mo ang kamay ko! Dahil may misyon akong dapat atuparin. Kaya ikaw na lang ang pumasok sa loob. Bantayan mo si Lolo Magno at si... Tila may humarang sa kanyang lalamunan nang babanggitin na niya ang ama ng kanyang kaibigan. Kakaiba ang takot na nakikita ni Arman sa mukha ng kaibigan. Tila ba kakaiba rin ang nararamdaman niyang bigat sa kilos at panginginig ng katawan nito habang titig na titig sa nilalang na umatake sa kanya kanina. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at binalot ang kanyang puso ng labis na pag-aalala. Hindi siya maaaring magkamali. Alam niyang hindi papayagan ni Mang Larding na gumala pa ang anak nito sa ganung oras ng gabi. Kaya't naluluwa siyang nagtanong sa kaibigan. Froy! Tol! Ano ba? Magsabi ka nga sa akin ng totoo? Nasaan si Mang Larding?
Nasaan ang tatay mo? Diyos ko, tulungan mo ako, tol. Iligtas natin si tatay. Ano? Nasa panganib ba si Mang Larding? Hindi makatingin si Froy sa kanya, habang si Lolo Magno naman ay bumangon na sa bangko. Napahagulgol ng iyak si Froy, kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang hilahin ng kaibigan papasok sa loob ng bahay at mabilis na isinara ang pintuan. Naiwan ang mga aswang na tibal sa labas ng kanilang bakuran. Tila ba naghihintay lang ang mga ito sa senyas ng pinuno. Ano ba, tol? Sagutin mo ang tinatanong ko sa'yo. Mabuti naman at nakabalik ka na, Apo. Dumating na ang kinatatakutan natin. Ang manaigang kasamaan para muling pabagsakin ang may tangan ng mutya ng mata ng kuwago. Teka, sandali lang po, Lolo Magno. Pambihiraan naman, oo. Hindi ko po kasi kayo maintindihan eh. Tama ba ang hinala kong isa sa mga aswang na nasa labas ay si Mang Larding? Froy, sumagot ka! Ang malakas na paghagulgol ni Froy ay sapat na para sabihing totoo ang kanyang hinala. Si Mang Larding, natatay ni Froy, ang sinapian ng kulay itim na usok ng laman lupang isinumpa. At ito rin ang ginawang pinuno ng aswang na tibal. Nanghihinang napaupo sa upuan si Arman at naluluwang napatingin sa takot na kaibigan. Tol, iligtas mo ang tatay ko. Natatakot ako. Baka mawala rin siyang kagaya ni nanay. Alam ko na kung bakit nawala at kung saan ka nagpunta. Dahil sinundan ko si tatay. At nakita ko kayo. Nakita ng dalawa kong mga mata kung paano siya nagpalit ng anyo. Hindi niya ako nakilala. Diyos ko po. Bakit nagkaganon si tatay? Tulungan niyo ako. Iligtas mo, Arman, si tatay. Iligtas mo siya. Huminahon ka lang muna, Froy. Sa ngayon, ay hindi pa natin alam kung paano natin maililigtas si Larding. Nag-aalala kong baka ito ulit ang maging dahilan kung bakit nabigo ang batang unang nagbantay sa mutya. Tol, tulungan mo akong iligtas natin si tatay. Kaya pala may mga gabi siyang nawawala sa higaan. At kinabukasan, nakikita ko siyang palaging natutulog sa labas ng balkonahe namin. Yung pala, nagiging aswang siya sa gabi at nawawala siya sa kanyang sarili. Pero tol, may mga ganito ka na pa na napapansin kay Mang Larding, pero bakit ngayon mo lang to sinabi? Ramdam na ramdam ni Arman ang bigat ng pinagdadaanan ng kanyang kaibigang si Froy. Hanggang sa narinig nila ang pagbalandra ng pinto sa may kusina, maging ang pagkabutas ng kanilang bubong. Nagpupumilit pumasok ang mga aswang tibal sa loob ng bahay nila. Mabilis na tumayo si Arman at sinugod ang aswang sa kusina. Saka lang niya napansin na unti-unting humahaba ang kanyang kuko sa daliri, habang nababalutan yun ng malakas na liwanag. Magkakasunod na pagsaksak sa katawan nito ang ginawa niya gamit ang kanyang matatalas na kuko na parang sa kuko ng kuwago. Bumagsak ito sa sahig habang umaangil dahil sa sakit. Nasunog ang katawan ng nilalang hanggang sa tuluyan itong naglaho. Ang isa pang aswang na nasa bubong ay mabilis niyang nilukso na parabang kasinggaan lang siya ng papel. Gamit ang kanyang kuko ay nagawa niyang dukutin ang mga mata nito. Kaya mula sa bubong ay nahulog ito at bumagsak sa lupa. Nakita yon ng pinuno ng aswang na wala pa ring imik na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Patuloy ito sa pagsenyas sa mga alagad para atakihin siya sa loob ng bahay. Kaya para hindi madamay si Lolo Magno, lumabas siya sa pintuan at hinarap ang pinuno ng mga aswang. Kaya lang, hindi pa man siya tuluyang nakakalabas, ay humaging nakagad sa mukha niya ang mahahabang kuko ng dalawang aswang na nagbabantay sa labas. Narinig pa niya ang malakas na pagsigaw ni Froy na huwag sasaktan ang ama nitong si Mang Larding. Ngunit alam niya na hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa niya alam ang kanyang gagawin kung paano maililigtas ang ama nito. Naiipit siya ngayon sa pagitan ng kaibigan at ng ama nitong
isa ng aswang na tibal. Ako ang harapin nyo! Huwag kayo mandamay ng ibang tao! Pakawalan nyo si Mang Larding! Umalis kang halimaw ka sa katawan niya! Kasabay ng paglabas ng malakas na liwanag sa kamao ni Arman, ang muling paghaba ng kanyang mga kuko sa daliri. Malatalim ng kutsilyo ang kanyang kuko na kumikislap dahil sa liwanag. Pati na ang malahangin niyang pagsabay ng talon sa ere ay nagawa niyang pabagsakin ng mga kalaban. Lahat ng sumugod sa kanya ay napapatay ng kanyang kuko at nasusunog. Tila patalim ang kanyang kuko na kayang bumutas sa mga katawan ng aswang na tibal. Habang ang pinuno ng mga aswang ay nakatayo lamang at pinapanood kung paano siyang makipaglaban. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Arman para pabagsakin ng mga aswang sa kanyang harapan. Natira ang mga nilalang sa likuran ng pinunong si Mang Larding. Hindi niya ito magawan saktan at parang unti-unti siyang kinakapos ng paghinga habang nakatitig sa anyo nito. Bigla ang pagsigaw nito ng malakas. Kitang-kita niya ang malakuryenteng liwanag na sumasama sa hangin. Papunta yon sa kanyang tenga. Nagdulot yun ng walang kapantay na kirot. Masakit na masakit sa tenga na unti-unti siyang pinapatay. Akala mo ba ay ganun lang ako kadaling matalo, ha bata? Matitikman mo ngayon ang sakit ng epekto ng kapangyarihan ko! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Arman dahil sa labis na sakit ng kanyang tenga. Bawat salita ni Mang Larding ay parang may naghuhukay na insekto sa loob ng tenga. Kaya naman, napilitang lumabas sina Lolo Magno at Froy. Bakas sa mukha ng mga ito ang pag-aalala nang makitang nakalugmok sa lupa si Arman, habang tinatakluban ng dalawa niyang palad ang kanyang dalawang tenga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at bumagal ang kanyang paghinga. Diyos ko! Ang apo ko! Tumayo ka, apo! Lumaban ka! Hindi ba't nangako kang hindi na mauulit ang pagkabigo ng batang unang may tanga ng mutya? Apo ko! Ako ang batang yon! Kaya't lumaban ka! Huwag mo kong gayaing sinukuan ng masakit na epekto ng kapangyarihan niya sa tenga ko! Huwag kang sumuko, apo! Kaya mo yan! Labanan mo! Pero Lolo Magno, tatay ko po ang pinuno ng aswang na tibal. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po itong gawin sa tatay ko. Hindi na siya ang tatay mo, Froy. Tuluyan na siyang nabiyag ng mga aswang na tibal. Hindi ka na niya nakikilala, maging kami. Ang balak niya ay ubusin ang tuluyan ng mga tao rito. Hindi po. Alam kong makikilala pa po ako ng tatay ko. Makikilala pa po niya ako. Mabilis na tumakbo si Froy papalapit sa pinuno ng aswang na tibal. Kaya wala nang nagawa si Arman kundi ang panoorin kung paanong lumapit ang kaibigan si Froy kay Mang Larding. Froy! Lumayo ka sa kanila! Hindi na siya tatay mo! Froy! Halos manlaki ang mga mata ni Arman nang biglang sinakal ni Mang Larding ang leeg ng anak nito. Kitang-kita niyang umangat ang paa ng kaibigan sa lupa habang walang tigil ito sa pagpupumiglas ng katawan. Larding! Huwag mong saktan ang anak mo! Ngunit mas lumakas ang pagtawa nito habang sakal pa rin si Froy. Malakas nitong inihagis ang walang malay na si Froy, kasabay ng pag-utos ng pinuno ng mga aswang sa mga alagad nito para sugurin si Arman. Kahit masakit pa rin ang tenga ni Arman, ay pinilit niyang tumayo para lumaban, habang si Lolo Magno naman ay mabilis na nilapitan ang walang malay na si Froy. Nakahiga ito sa lupa at mabilis na binuhat ng matanda. Apo! Mag-iingat ka! Alam kong hindi mo bibiguin ang ermitanyong nagbigay sa'yo ng pagkakataon para wakasan ang kasamaan ng mga aswang na tibal. Mapapatay mo siya kapag napatay mo rin si Larding! Ano? Hindi ko po yun magagawa, Lolo Magno. Hindi ko po isasakripisyo ang buhay ni Mang Larding dahil para ko na rin po siyang ama. Mas pipiliin ko po mamatay na lang ako. Maligtas lamang po si Mang Larding.
Hindi na hinintay ni Arman na marinig pa ang sasabihin ni Lolo Magno. Siya na ang sumugod sa mga kalabang aswang na tibal habang pilit na nilalabanan ang kapangyarihan ng kalaban. Nagsimulang lumabas ang kulay dilaw na liwanag sa kanyang mga mata at nakita niya ang daan-daan na mga kuliglig na nakadikit sa katawan ng puno. Matalim niyang pinagmasdan ang mga ito gamit ang kanyang mga matang tila nagbabagang apoy dahil sa malakas na liwanag. Parang may kung anong malakas na puwersa ang nagturo sa kanya kung paano niyang malalabanan ang kapangyarihan ng pinuno ng mga aswang na tibal. Tumalim ang titig ni Arman sa mga kuliglig na parang inuutusan niya ang mga ito na lumikha rin ng malakas na paghuni upang makontra ang kapangyarihang taglay ng pinuno. Bumuka ang pakpak ng mga kuliglig na parabang naririnig nito ang ibinubulong ni Arman sa hangin. Kasabay ng pag-atake niya ay tila nauutusan ng mahiwaga niyang paningin ang mga kuliglig at sabay-sabay ang mga ito sa paghuni. Ang nabingi ay ang mga aswang na tibal. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aswang habang nakaluhod sa lupa at namimilipit din dahil sa matinding sakit. Nagtagumpay siya sa naisip niyang paraan. Ngunit ang ilang aswang ay patuloy sa pagsugod sa kanyang kinatatayuan. Isang malakas na pagkalmot sa mukha ng isang aswang ang ginawa niya. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Kasunod ng pagkalat ng malaapoy na sugat hanggang sa tuluyang tinupok ng apoy ang katawan nito. Sumama sa hangin ang naaabong katawan ng aswang na tibal. Anong ginagawa mo? Hindi maaari. Itigil mo ang paghuni ng mga kuliglig. Itigil mo! Tama na! Mas lalong umingay ang huni ng kuliglig. Kaya naman, napaluhod sa lupa ang pinuno ng mga aswang, habang ang dalawa pa nitong natitirang mga alagad ay patuloy lamang sa pag-atake sa kanya. Buong lakas niyang ibinaon ang kanyang nagliliwanag na kuko sa tiyan ng mga kalaban. At sa isang iglap, ay napabagsak niya ang mga kalaban sa lupa. Umaangil ang mga ito na unti-unting nilalamon ng apoy ang katawan. Hanggang sa matira na lamang ay ang namimilipit sa sakit na si Mang Larding. Para bang may gustong kumawala sa loob ng katawan nito na pinipigilan ng paghuni ng mga kuliglig. Nilapitan ni Arman ang pinuno ng aswang. Saktong paglapit niya rito para sana umatake, ay bigla itong tumayo. Isang malakas na suntok ang naramdaman niyang tumama sa kanyang dibdib. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa, habang ang ingay ng kuliglig ay nananatiling nangingibabaw sa buong paligid. Tila nararamdaman niyang ang kahinaan ng aswang ay nasa huni mismo ng mga kuliglig. Dahil natatandaan niyang dito kumukuha ng enerhiyang magbibigay ng lakas sa mga ito. Ngunit kung ito ay magsasabay-sabay ang paghuni, kabaligtaran ang makukuha nilang enerhiya mula rito. Babawiin ito ang lahat ng nahigop na enerhiya ng pinuno ng mga aswang. Mabilis siyang bumangon at gumanti rito ng pagsipa sa dibdib. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Saktong nagpakita si Lolo Empoy ang paglabas naman ng kulay itim na usok sa katawan ni Mang Larding. Nagpapalit-palit ang anyo nito sa dalawang itsura. Itsura ni Mang Larding at anyo ng aswang. Tila nagtatalo ang dalawang nilalang sa loob ng nag-iisang katawan, habang hawak ang ulo ni Mang Larding dahil sa masakit na epekto ng ingay ng kuliglig. Magaling! Nagawa mo, Arman! Nasa kuliglig ang kanyang lakas at kahinaan. Ikulong mo sa iyong palad ng kulay itim na usok. Saka mo saksakin gamit ang iyong kuko. Saka mo lang siya mapapatay. At maililigtas mo naman ang buhay ni Larding. Mabilis na lumapit si Arman sa nakaluhod na si Mang Larding. Nakita niya na natatalo ng ingay ang kulay itim na usok sa loob ng katawan ni Mang Larding. Naramdaman niya na parang mala-aspalto ang kulay itim na usok na lumalabas sa katawan nito. Lumiwanag ang kanyang paningin
at hindi inaalis ang pagkakatitig niya sa usok. Ikinulong niya yon sa kanyang palad. Paulit-ulit niya yung sinasaksak ng kanyang mahahabang kuko. Kahit nasusugatan siya, ay itinuloy niya ang kanyang pag-atake sa kulay itim na usok na nasa kanyang mga kamay. Habang si Mang Larding naman ay bumagsak na sa lupa at nawalan na ng malay. Kusang naglaho ang kulay itim na usok sa kanyang palad. Indikasyong natalo niya ang aswang na tibal. Ganun din ang isinumpang laman lupa. Ang mga lamang lupa ay mga espiritu o engkanto na kadalasang hindi nakikita ng karaniwang tao. Wala rin silang iniwan sa mga mapaghiganting demonyo. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Arman. Ikaw lang pala ang makakapatay sa pinuno ng mga aswang na tibal. Nagawa mo ring matunaw ang lamang lupa na kumokontrol sa isip at katawan ni Larding. Nalaman ni Arman na ang kulungang tinutukoy pala ni Lolo Empoy ay ang mismong pinuntahan nilang sementeryo. Kaya pala sumama ang pakiramdam ni Mang Larding nang ito ay umuwi nang sila ay nanggaling doon. Kaya ang hangin ng mga oras na yon ay kakaiba. Isa raw yung palatandaan na ang katawan ni Mang Larding ay sakto sa katawan ng nais saniban ng mapanakit na nilalang. Ano po ang mangyayari kay Mang Larding, Lolo Empoy? Ligtas na siya at wala na siyang maaalala sa mga nangyari. Hindi niyo po sinabi sa akin na si Lolo Magno po pala ang batang unang naging tagapangalaga ng mutya. Sa una pa lang po, ay kilala niyo na po pala siya. Kaya nga ikaw ang sumunod sa kanya. Dahil nananalaytay talaga sa iyong mga ugat ang tunay na tagapagbantay ng mutya ng mata ng kwago. Nagamit mo ang kanyang taglay na kapangyarihan, ang kakayahang kayang magbigay ng utos sa mga insekto sa pamamagitan ng iyong nagliliwanag na mga mata. Maya-maya pa ay lumabas si Lolo Magno kasama si Froy na umiiyak. Ang buong akala ng kaibigan ay napatay niya ang ama nito. Arman! Grabe ka! Anong ginawa mo sa tatay ko? Pinatay mo ba si tatay, ha, Arman? Magsalita ka! Tol, huminahon ka lang. Nagkakamali ka. Buhay pa ang tatay mo, buhay pa si Mang Larding. At hindi ko isasakripisyo ang buhay ng tatay mo. Ano ka ba? Para ko na rin siyang tatay. Para na kitang kapatid. Para ko na kayong pamilya. Diyos ko, Arman. Ang akala ko talaga pinatay mo na siya, eh. Maraming salamat, tol, ha. Tunay nga kitang kaibigan. Sus, nagdrama ka pa. Ikaw lang naman ang totoong unang naglihim, eh. Akala ko ba magkaibigan tayo? Pero inilihim mo sa akin ang mga napansin mo kay Mang Larding. Oo nga, tol, eh. Pasensya ka na, ha. Tatay ko pa rin kasi siya kahit sinapian pa siya ng demonyo. Hindi ko pa rin maiiwasan ang hindi mag-alala at matatakot sa maaaring mangyari sa kanya. Tol, patawarin mo ako, ha. Kung di ako nagtiwala sa'yo. Kung naglihim ako sa'yo, tol. Nakikita ko sa inyong dalawa na higit sa magkaibigan ang turingan nyo sa isa't isa. Kaya naman, may magandang naidulot kay Arman ang pagkakaroon ng mutya ng mata ng kwago. O paano? Kailangan ko nang umalis. Kailangan din na malaman ito ng aking amang hari. Isa itong tagumpay para sa aming kaharian. Dahil hindi kami binigo ng bagong tagapangalaga ng mutya sa pagpatay sa aswang na tibal. Panatilihin ninyo ang pagiging mabuting tao at huwag na kayong manguhuli ng kuliglig. Nagkakaintindihan ba tayo? Lolo Empoy, ako to, si Magno, ang unang batang nabigo sa paggamit ng mutya. Alam kong ikaw yan, Magno. Hindi ka nabigo. Sa halip, ang tagumpay ni Arman ay higit mong tagumpay laban sa mga aswang. Dahil ginawa mo ang lahat ng makakaya mo para mawala ang kalaban. At nagtagumpay ka naman. Naibalik mo sila sa kanilang kulungan. Pero ngayon,
Napatay na siya ni Arman, kaya wala nang dahilan para malungkot ka. Wala nang gagambala sa inyo. Ligtas na ang buong baryo. Saktong pag-alis ni Lolo Empoy, ang paggising naman ni Mang Larding. Katabi ang umiiyak niyang kaibigan na si Froy. Hawak ni Mang Larding ang ulo nito at nagtataka kung bakit nasa harapan ito ng bahay ni Lolo Magno. Aba, nasan ako? Bakit nandito ako? Saka, ano to? Bakit may sugat ako sa muka? Ano ba nangyari sa akin, ha, Froy? Nag-aalalang napatingin si Froy sa gawi ni Arman. Tila nagpapasaklolo ito sa kanya kung ano ba ang sasabihin nito sa kanyang ama. Kaya naman, siya na ang gumawa ng paraan para mawala ang pagtataka sa isip ni Mang Larding. Kasi po, ganito po yun, Mang Larding. Natakot po si Froy nang bigla po kayo nawalan ng malay. Nahulog po kayo sa hagdan nyo at napatama po ang inyong ulo sa baitang ng hagdan. Kaya naman po tong si Froy ay nataranta. Ayun po. At kanina pa pong umiiyak dahil po sa pag-aalala sa inyo. Ay, Diyos ko. Kaya pala nahilo ko kanina. Hindi ko alam na nawalan pala ako ng malay. Teka. Bakit naman namumutla itong si Tatay Magno? Paanong hindi ako mamumutla? Akala namin patay ka na. Abay, masamang damo Matagal ako mamatay, Tatay Magno. Tay, marami pong salamat at buhay pa po kayo. Nakaligtas po kayo, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Abay, Diyos ko tong batang ito. Para naman akong mamamatay na talaga. Nakita mong buhay na buhay ako Kung ano-ano sinasabi mo. Alalayan mo na nga lang ako tumayo at masakit ang katawan ko. Parang pinagulong mo lang yata ako sa lupa para makarating dito Aray, ang sakit. Napahagik-gik na lamang ng tawa si Arman sa sinabing yun ni Mang Larding habang inaalalayan nila itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Mas lalong nagtaka si Mang Larding nang makita ang dingding at bubong ng bahay ni Lolo Magno dahil nasira yun at nawasak ang bubong. Kaya naman, todo ang palusot ni Lolo Magno upang hindi na maghinala pa si Mang Larding. Ako may gawa niyang kanina. Naisipan ko kasing mag-ayos ng bubong. Ayun, sa katarantahan ko, yan tumagos ako sa bubong. Kaya yan nabutas. Napuno ng tawanan ang loob ng bahay ni Lolo Magno sa mga sinabing yun ng matanda. Kaya naman, nag-alok ng tulong si Mang Larding na siya na ang mag-aayos nun bukas kapag maayos na ang pakiramdam nito. Si Froy naman na walang imik habang hawak ang kabilang braso ng ama ay nagawang pandilatan ng mata ni Arman upang sakyan ni Froy ang lahat ng kanilang mga sinasabi. Sapat nang sila lamang ang nakakaalam sa totoong nangyari sa loob ng bakuran ni Lolo Magno. Nang makaupo ng tuluyan sa bangko si Mang Larding, ay kagad naman na kumuha ng tubig na maiinom si Lolo Magno, Froy at Arman. Halos magkakasabay silang uminom ng tubig. Grabe Para kayong hindi nakainom ng tubig sa loob ng 5 araw Ay nako, kaya pala sama ng pakiramdam ko kahapon. Ay, makakatulog pala ako ng mahaba. Kailangan ko na siguro magpagamot sa doktor. Kasi napapadalas na ang pananakit ng ulo ko, kasunod ng hilo. At kapag nagigising naman ako, nasa ibang lugar ako. Madalas sa labas ng bahay ako natutulog. Tapos ngayon naman, sa loob naman ng bakuran niyo ako nagising. Mabuti pa nga at magpatingin ka na sa Dr. Larding. Ingatan mo ang sarili mo. Kawawa naman si Froy. Grabe ang takot niya kanina Sus, Tatay Magno. Kapag maganda naman na ang pakiramdam ko, magpapasaway na naman ang batang to sa akin. Hindi na po, Tay. Magpapakabait na po kami ni Arman. Di ba, Tol? Ha? Oo naman. Sabay ngiti ni Froy sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat nito sa kanya. Maya-maya pa
ay nagpaalam na ang mag-ama at naiwan silang dalawa ni Lolo Magno. Matagal na namagitan ang katahimikan sa pagitan nila hanggang si Lolo Magno na ang unang nagsalita. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo na ako ang batang ikinikwento ko sa iyo. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin akong pag-usapan ang kabiguan ko noon. Wala naman po akong sama ng loob sa inyo, Lolo Magno eh. Kahit po ako kanina ay nagulat din sa kakayahan ng aswang. Mabuti na lamang po at bigla kong naalala ang sinabi ni Lolo Empoy tungkol sa kuliglig. At dahil po doon, natalo ko po ang pinuno ng mga aswang. Tagumpay po nating dalawa to. Kaya wag na po kayo malungkot. Napatunayan ko po na tama po ang sinabi nyo na darating po pala ang isang araw ng insektong akala ko ay walang halaga ay siya pa palang tutulong sa akin laban sa kapangyarihan ng mga aswang. Maraming salamat, Apo. Ipinagmamalaki kita sa lahat. Isang mahigpit na yakap ang isinukli ni Arman kay Lolo Magno bilang ganti sa kabutihan at pasasalamat niya sa matanda. Isang patunay lamang na ang pagiging mabuting nilalang ay isang halimbawa ng pagiging anak ng Diyos. Ang pagmamahal sa kaibigan at pagtanggap sa sariling kabiguan ay may tamang oras para makamit ang totoong tagumpay. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Dudurugin lang din ito sa palad ng isang taong may mabuting kalooban. Manatiling maging mabuti at matulungin sa kapwa dahil ang tunay na mutya ay nasa puso ng taong nais gumawa ng kabutihan. Hanggang sa kasalukuyan ay nasa loob pa rin ng katawan ni Arman ang mutya ng mata ng kwago bilang batang pinili at hinirang na bagong tagapangalaga sa mutya.